Hi guys! Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, sa mga interested naman sa ating private reading, ay nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko. Message nyo lang po ako. Then kung hindi nyo guys makita, pwede nyo naman po akong i-direct message na lang po sa Facebook ko. Jade Tarot po yung pangalan ko sa Facebook. Okay, so tignan natin kanino ba tong love reading. Okay. Kanina po itong love reading, spirit guide. Oops. Meron tayong wedding. So, involved dito ang kasal. May kasal dito or pwedeng kasal to or kasal kayo. Basta may involved ang wedding dito sa topic natin ngayon. Okay? So, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong heart with a key. So, ang nakikita ko dito guys, etong relasyon na to, sobrang okay siya. Ayan o, abundance. So, pwedeng ka-talking stage mo tong taong to kasi nandito yung kiss on a ring, then abundance. Ibig sabihin, kaya kang panindigan, may paninindigan tong taong to. Okay, yun po yung pinapakita sa akin dito. And, siguro karelasyon mo to ngayon, mukhang wala namang problema pagdating sa relasyon nyo ngayon. And yung iba naman dito guys, pwedeng ka-talking stage. Oo, kasi nandito yung heart with a key. So, pwedeng new person or ka-talking stage. So, tignan natin. Kaya siguro lumalabas ang wedding, pwedeng may naunang pamilya yan, or pwede ikaw tong single mom or single dad. Pwedeng may naka-live-in. Or pwedeng live-in kayo. Diba? Tapos, hindi lang kayo guys nagpapakasal pa. Tignan natin. Additional message. Meron tayong Capin, ending, bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. Okay. So, ito guys ay new beginning. Okay. Kumbaga, after ng typhoon na nangyari sa buhay mo guys, parang may yung typhoon, i-expect nyo na lang guys, yung ex nyo yun, no? Yung sobrang sinaktan ka, sobrang pinaikot-ikot ka, di ka naman pinahalagahan, after ng malaking gulo na nangyari sa past life mo, past relationship mo, may dumating dito na someone na nagbabago ng pananaw mo ngayon. So, I think may in love ka na naman ulit, no? So, this time, I think yung iba sa inyo, parang mas kaklaruhin mo na siya, no? Like, ayaw mo nang maulit yung dati. Yung mga dating kasalanan na parang hindi nyo guys gano'n na itama. So, this time guys, parang gusto nyo siyang itama. Kasi yun naman ang tama eh. So, ano ba yung tama? Ito, inisip mo dito is wedding. Okay? I think same kayo na nahihil nyo yung isa't isa, no? So, new person tong nasasagap ko rito and nandun yung malalim na interest niya sa inyo. Nasa inyo na lang talaga yan guys, no? Kung talagang etong taong to, seseryosohin mo. Okay? Pero yung sinasabi kasi sa akin dito guys, since Capin to, parang nagbigay sa inyo ng bagong buhay eh. Okay? Nagkaroon ka ng bagong pananaw, nagkaroon ka ng, naging masaya yung buhay mo, naging maayos yung buhay mo, or nagiging maayos. I think, bago mo siguro to pinapasok sa buhay mo, inayos mo talaga muna yung buhay mo. Like, hinil mo muna yung sarili mo, hindi ka agad-agad pumasok sa relationship. As in, ngayon, okay ka. Okay? Kasi parang nahil mo na yung inner child mo. Okay? So, siguro dapat ganun din yung someone na pipiliin mo. Yung someone na mahal din yung sarili niya. Para less attachment, 'di ba? Para hindi kayo parehas na paparanoid sa isa't isa.
Okay? Para mas matured. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong the sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Okay, so yung sinasabi sa akin dito guys, meron kang gustong linawin kasi siguro wala pa kayong title, no? Hindi mo malinaw ano ba yung connection na meron sa inyo. Hindi mo malinaw kung magkakaroon ba ng malalim na connection, kung lalalim ba to. So, ikaw open-minded ka naman parang magstay man siya or hindi, okay lang. Magkaroon man kayo ng title or wala, okay lang. So, ganun ka na ka-mature dun sa nagiging connection nyo rito. So, yun lang yung gusto mo linawin dito kasi ayaw mo na makipaglaro. Ngayon, parang etong taong to yung nagbibigay sa inyo ng positive and negative ngayon. Okay? Positive kasi nagiging masaya ka, nag-enjoy ka sa pag-uusap nyo. Negative kasi may times na parang hindi mo maiwasan na hindi mag-overthink. Okay? Lalo na at wala naman ikaw parang karapatan pa sa ngayon. Okay? So, nandun siguro yung takot mo. Ayan, karmic. Natatakot ka na baka may conflict or baka may conflict pa talaga since baka kasal itong taong to. Or may asawa yan, no? Pwede may karelasyon, ano ka dito? Pwedeng third party or tinutokso ka. Pinapaikot, nilalandi ka, parang ganon. Though, alam mo naman, no? Or alam natin na meron siyang iba. Tignan pa natin. Additional message. Kanino po itong love reading? Meron tayong healing heart. Ayun. Yun yung nagpapasakit talaga sa damdamin mo ngayon. So, parang nadadown talaga yung iba sa inyo, no? Kasi parang ang hirap maghanap ng, alam nyo guys, ito i-advise ko sa inyo. Hindi nyo kailangan i-please yung sarili nyo sa ibang tao para lang mahalin ka. Hindi mo sila kailangang, hindi mo kailangang magmakaawa sa kanila para lang maunawaan ka. Kasi sabi nga nila, mas kailangan mong unang unawain yung sarili mo bago mo gustong maunawaan ka ng ibang tao. Kasi paano kanila unawain, di ba? Ngayon, eto, nakikita ko sa inyo, sinasarili mo to, tinitiis mo to. Paano kung maging karelasyon mo talaga siya? Tapos, tinitiis mo lang. So, balik ka na naman sa dating cycle. Na nalulugmo ka na naman. Nakalis ka na dun Nakamove on ka na. Ngayon, piliin mo mabuti yung taong walang sabit. Piliin mo yung taong hindi komplikado. Okay, hindi mo kailangan ng partner na komplikado. Hindi mo kailangan ng partner na ngayon palang ka-talking stage mo nasasaktan ka na. Nahirapan ka na. Pwede hindi mo pa to nakikita tong taong to. Ka-chatmate, ka-textmate. Okay, nalungkot ka siguro dahil bakit ganun yung sitwasyon. Wala tayong magagawa. Kung ikaw hindi mo kaya yung sitwasyon na meron siya, yung iba kasi kaya yon. So, ikaw, kung hindi mo kaya, umalis ka na agad. Diba? Kailangan di ka nauubusan ng bala. Kailangan marami ka pa ring extra. Okay, tignan natin. Okay. Meron tayong palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, and flexibility. So, ayan. Unahin mo daw muna yung sarili mo and especially ang yung career, no? Di naman nakakalungkot maging single. Ayan, engagement ring. Darating at darating yung tamang tao para sa inyo. Para sa mga single to. Okay? Makikilala mo rin yung tamang tao para sa inyo. Ito kasi guys, masyadong komplikado itong person na kakonect mo ngayon. Tingnan natin. So, sabihin na natin guys na masaya ka nung una, pero baka kalaunan, nahihirapan ka, nasasaktan ka, kasi may conflict sa side niya. Tapos hindi mo masabi, hindi ka makapag-demand. Tignan pa natin.
Meron tayong kisses, unconditionally loving, giving, receiving affection, falling in love. Okay. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang marami ka namang maraming nag-a-admire sa inyo. Maraming nagkakagusto sa inyo. Tignan mo, may iba pang energy rito, oh. Okay? Heartbroken. Huwag ka lang daw tumanggap ng taong broken-hearted, guys. Yung feeling broke, diba? Huwag nang tanggapin yung mga ganon. Masyadong paawa, pa sad boy, pa sad girl. So, pag ganyan, guys, ang energy na ko. Parang walang katinuan sa buhay yan. Sarili niya lang ang iisipin niya pag ganyan. Additional message, kanina po itong love reading. Meron tayong Page of Pentacles. Pwedeng mas bata sa inyo to eh. May nakikita akong issue about sa finances itong taon to. So, ano ba? Nakikita kanya na someone na may potential, someone na opportunity para sa kanya. So, ikaw stable ka eh, pagdating sa pera. Okay, maayos yung flow ng pera mo or may diskarte ka. Sabihin na natin guys na hindi ganun ka-stable, no? Marunong ka, may alam ka, madiskarte ka pagdating sa mga bagay-bagay. Madiskarte ka pagdating sa pera. Madiskarte ka pagdating sa career. So, yun yung nasa sense ko sa'yo. May someone dito na parang baka i-take advantage ka. So, ito na nga yun. Okay? Tignan natin. Additional message. Meron tayong Queen of Pentacles, Earth Mother, secure, dependable, practical, and grounded. Ayan. So, sabi ko nga kanina guys, diba? Pwede kasing practical ka. Pwedeng maayos kasi yung flow ng pera mo. Pwede kasi guys na yun yung nakikita ng person na to na parang, okay to. Or pwedeng degree holder ka. Maganda yung trabaho mo. Okay? So, kasi pera yung lumalabas eh. Huwag niyo ako guys okay magalit sa akin. Pera kasi lumalabas kaya binabasa ko lang. Pentacles, pera to. So, yun yung nakikita niya sa inyo. Someone na practical. Kaya medyo depende sa inyo tong taon to. Okay, yun naman yung parang kinakatakutan mo. Kasi parang lahat na lang ng ina-entertain mo, nagbe-base na lang dahil may pera. Sa totoo lang guys, uulitin ko, no? Mas madali pa maghanap ng love life pagka wala kang pera. Oo, yung tipong wala kang may pagmamalaki sa buhay mo. Kasi doon mo makikita na parang may taong nagmamahal sa inyo pag walang-wala ka. Na parang tinanggap ka, hindi mo alam kung ano yung minahal sa inyo ng taong yun eh. Kundi ikaw mismo. Kasi wala naman siya in-expect sa inyo. Okay? Pag may pera ka guys, yun yung parang nakakatakot eh. Pag may pera ka parang mararamdaman na yan guys ng mga taong nanonood sa atin ngayon na stable pagdating sa pera. Kaya madalas guys, nagtataka yung iba na parang, successful ka na, ba't hindi ka pa rin nakakahanap ng mapapangasawa? Minsan yung mga successful, sila yung walang asawa, sila yung wala pang karelasyon. Kasi nga, natatakot na sila. Kasi lahat ng nakikilala nila, pwedeng ginagamit sila. Piniperahan sila. Hindi man guys, parang, sila yung parang nagiging sandalan ng partner nila. Minamahal naman sila, pero parang mararamdaman mo na parang kulang. Okay, ganun yung scenario. Kaya siguro medyo nadadrama ka dito. Kasi natatakot ka ng kumilala. Kasi parang paulit-ulit lang yung cycle. Okay, so by the way, tignan natin. Okay, kanina po itong love reading. Meron tayong Ace of Wands, beginning creativity, idea, offering, birth, will. Okay. So, ito naman guys, Ace of Wands, ano to eh? Delay, no? Ayan. May demand nga sa inyo, pero talaga lumalabas guys. Mukhang matuturn up ka sa kanya kasi mukhang magde-demand ng pera. O ikakwento niya na ganito kahirap yung buhay niya, ganito kahirap yung pamilya niya. So, ano na may na-expect mo dito? Tatanggapin mo siya kasi mahirap siya? Okay lang naman eh kung kaya kang tulungan. Pero kasi nagde-demand eh. Stuck. So, yung iba sa inyo guys, nai-stuck ka ngayon. Nahirapan ka magdesisyon. Kasi gumaan na yung loob mo sa taong to eh. Napamahal na siya sa inyo. So, by the way, tignan pa natin. Ano pa yung ipapakita ng card?
Kanino po itong love reading. Pero guys, sabi naman dito, hindi mo kailangan magmadali, hindi mo naman kailangan maawa, hindi mo kailangan ma-pressure dyan sa taong yan. Ano yung kailangan mong gawin? Ang kailangan mong gawin dito guys, parang mahalin nga muna yung sarili mo. Ayan o, ingatan mo yung source of income mo. Pwede ka pa naman kumilala ng bago. At hanapin mo yung pasok talaga sa standard mo. Okay? Para hindi ka na-disappoint. So, ang panlaban lang yan dyan, guys. Pagka medyo successful ka na, maghanap ka rin ng someone na successful din. Oo, para alam mo sarili mo na hindi siya depende or wala kang expectation sa taong yan. So, by the way, meron tayong Page of Swords, New Ideas, Truth, Sharp Thinking, Spirited, Willful. Okay. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, ano to? Etong Page of Swords kasi, parang hindi mo pa siya nare-realize. Naiisip mo, pero, nare-realize mo, pero parang wala ka pang ginagawang action. Kasi nandun pa sa point na medyo nakaka-feel ka ng awa or attachment sa taong to. Tingnan natin, ano naman yung sa side niya. Pero by the way, mamaya natin, titingnan naman natin yung energy niya. Tignan pa natin additional message. Meron tayong 7 of Pentacles. Workaholic naman pala tong taong to. Okay? Pero kung ikaw guys, hindi ka naman ganun ka-stable, wala kang trabaho, iniwan ka ng person mo ng lugmok na lugmok, expect nyo guys, busy tong person na to. Okay? Kumbaga, nandun siya sa point na nagpapakaabala siya ngayon. Hindi kanya madalas nabibigyan ng atensyon. Mararamdaman mo na parang di naman to seryoso. Oh. Okay? So, kaya involved yung wedding dito. Pwede kasi guys na meron siya ibang pinaprioritize. Meron tayong The Emperor, Structure, Authority, Power, Boss, Masculine, Father. So guys, si The Emperor kasi, ano to, Aries energy, no? Malakas yung fire at saka earth dito. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, and Virgo. So, yung Emperor, guys, ayun yung energy mo. Okay? So, meron tayong Ace of Swords. Biglang nag-flip to, no? More on realization. Kumbaga, parang kailangan pag-isipan mo munang mabuti. And kung bakit nandito yung Ace of Wands, nagkakaroon ng delay talaga. Kumbaga, huwag kang mag-rush na magkaroon ng connection agad, no? Hindi mo kailangan ma-pressure dito na parang dahil nag-aantay siya, kahit paano nag-effort siya, kahit napakaliit naman na effort na ginagawa niya, guys. Parang sa inyo, napapressure ka, napapasubo ka sa sarili mo, or naisusubo mo yung sarili mo, na ibibigay mo yung sarili mo dito. Ang sabi kasi dyan, guys, okay lang i-delay mo to. Okay, para pag-isipan mo mabuti kung dapat ba, kung karapat-dapat ba siya. Kasi baka hindi. Tignan pa natin. Ayan. Tignan pa natin. Meron tayong your spirit blooms anew each time life challenges you. Okay? So, yung sinasabi rito, guys, parang kailangan mong, makinig sa opinion ng iba. Okay? Majority's choice. Mga kaibigan mo, family mo, huwag mo kasi dapat daw nililihim. Kasi parang sinasarili niyo yung mga desisyon nyo eh. Ito yung mga nakakatakot, no? Yung masayahin, pero yung pinaka-problema nila, sinasarili nila, kaya madalas naaabuso kayo, guys. Okay, meron tayong with you, I feel protected and cherish. So, yun, yung nararamdaman mo eh, wala ka namang in-expect sa taong yun. Wala kang expectation sa taong to. Basta masaya ka lang. Gusto mo lang maging masaya, mag-enjoy, pero siya kasi guys, iba yung in-expect niyan dito. Okay, sabi ko nga is, nakikita kanya na someone na may potential, makakatulong sa kanya, maayos eh. Ayun. Tignan natin. Doon naman tayo sa energy ni person.
Ano yung nararamdaman sa inyo nitong taong to? Okay, ano yung nararamdaman sa inyo? Meron tayong hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Okay, nagsiself-sabotage. So, pwedeng, every time nakausap nyo guys, parang puro struggle, puro problema. Nakakarindi, nakakairita, kasi parang ang dating sa inyo, ang hina naman itong taong to. Sobrang weak. Ganon. Tignan pa natin, meron tayong not today. Not dealing hurt, avoiding a conversation, call first on boundaries, still angry. So, yung nararamdaman niya sa inyo, guys. Mukhang irritable pa na to every time nakausap ka. So, makikita mo, guys, parang pagkausap ka madalas matagal mag-reply. Minsan, hindi. Pag nag-chat ka, nababasa niya yan, no? Nababasa niya yan, pero mukhang tinitignan niya lang. Nakukulitan sa inyo. So, bumitaw ka na. Oo, nakukulitan pala sa inyo eh. May tignan pa natin. Kanino tong love reading? Meron tayong passion, insane chemistry, like each other, equally having fun. What else? Oops. Meron tayong, ayan, dalawa yung nag-flip. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? Gusto ka niya, pero parang may topak talaga siya, guys, no? Meron siyang ugali na parang mas siya yung mauunawaan mo. Siya yung kailangan mong unawain. Kasi irritable siya. Mainitin ang ulo, lagi nakasigaw. Ganon. Okay, parang may mga pinagdadaanan. So, by the way, ayun yung nakikita ko sa nararamdaman niya sa inyo. Okay? Parang ano to ha, parang may something sa taong to. Parang baliw tong taong to. Tignan natin ano naman yung okay, tingin niya sa inyo. Ex. Oh, ex mo ba to? Ex ka daw niya eh. Ex pala to na gusto maging someone new. Breakup, separation, stop patterns, stop the pattern. Silent treatment, abandonment. So, pwede rin naman guys na ano to. Pwede rin naman na parang nagkaroon ng connection sa inyo na itong ka-talking stage mo, pero parang 1 month lang kayo. Months lang. Naghiwalay din. Hindi nag-work. Tignan natin. Meron tayong passion, insane chemistry, like each other, equally having fun. Ayan. Passionate. Minahal ka naman daw pala. Naging masaya naman daw sa inyo. Seduction. Ayan. Ikaw daw yung nag-flirt sa kanya. Umamin ka nga. Kasi ang sinasabi din sa reading, ikaw daw yung nag-flirt. Or ikaw yung nag-insist. Or ikaw pa rin kasi daw yung parang naghahabol. Parang ang dating na ganon. Or nag-chat. So, nakikita niya sa inyo guys, someone na parang gusto mo pa rin siya. Nararamdaman ka pa rin niya sa far away. So, tignan natin ano ba yung gagawin na itong taong to. May love call, oh. Okay? So, pwedeng ano to, third party ka ba? Or may karelasyon na to? Ex mo na daw eh. Okay. Tignan natin. Ano yung gagawing hakbang ng person mo? Meron tayong palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Meron tayong self-indulgence. Camera. So, yun. Maaalala ka niya kasi nangihinayang sa inyo kasi stable ka daw eh. Maayos ang kaperahan mo. Ikaw ay someone na maayos pagdating sa postura, marunong kang magdala ng forma, malinis, maganda, pogi, may tsura. So, isa yun sa mga pinanghihinayangan na parang okay naman yun eh. Madiskarte pa, maayos din ang trabaho. So, nakikita kanya na someone na matino. And, naaalala ka din niya. So, yun, may mga pinanghihinayangan. Nanghihinayang talaga siya sa inyo. Sobra. Sobra. So, by the way, tignan pa natin. Additional message. Okay. Tignan pa natin. Additional message. Nararamdaman sa inyo ng person mo. Meron tayong with you forever feels real. Infinity.
O ano na pala tong relasyon na to? I'm learning to open my heart once more. So, yon. Naghiwalay na kayo at mukhang pinalitan ka kaagad nitong taong to. Okay, binuksan niya daw agad yung puso niya sa iba eh. I can carry this love alone. Kasi hindi daw niya kaya mag-isa, guys. Yun yung reason niya kung bakit nagkaroon na ng bago. Pinalitan ka kaagad. Di, parang wala man lang 3 months rule. Okay, so yun yung nasasagap ko dyan. By the way, tignan pa natin. Additional message. Okay. Meron tayong others' opinion. I feel bound by my culture and my family's belief on how I shouldn't live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. Diba? Mas nakikinig pala siya sa opinion ng ibang tao, guys. Or pwedeng foreigner to eh. Iba yung culture nito. And hindi mo talaga maunawaan kasi yung kinalakihan nilang kultura. Diba? Iba yung pananaw nila. So, by the way, tignan pa natin. Meron tayong let me go. So, yun, sabi niya, i-let go mo na ako kasi meron na akong iba. Wala na kasi mapakinabangan sa inyo, guys. Medyo masakit lang tong reading natin, guys, no? Pero sabi ko nga, guys, naiisip ka pa rin naman niya. Nanghihinayang pa rin. Pero yung iba sa inyo, guys, pwedeng hindi lang din naman, guys, sa pera, no? Pwede kasi nakikita kanya na someone na maayos talaga, matino, magaling pagdating sa pera. So, yun yung mga bagay na panghihinayangan nitong taong to. Message niya sa inyo, I want to hold you in my arms. Meron tayong, I dream about you at night. So, napapaginipan ka pa pala. Kaya mo siya napapaginipan or kung bakit mo siya lagi naiisip kasi nagte-telepathy pala. You're mine forever and ever. So, yon. Parang nakatatak pa rin sa kanya, sa isip niya na parang naging kanya ka. Oo. Tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Sagittarius, Leo, Capricorn, Libra. Meron tayong Virgo, Aries, Leo, and Taurus energy. Okay? Tignan pa natin. Doon tayo sa nararamdaman nyo, guys. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman. The runner. Tinakbuhan ka. Nararamdaman mo parang lagi na lang siyang tumatakbo. May mga iniiwasan siya. I think yung mga iniiwasan niya is yung mga responsibilidad niya. Kung may mga responsibilidad siya sa inyo. Tinakbuhan niya na yun, guys. Meron tayong addiction. Ayan o. So, nahirapan ka palang i-let go tong tao ito. Separation, di ba? Yung nararamdaman mo, nagkaroon ng separation. Parang, ang bilis ng pangyayari. Parang, ang dali lang sa kanya ng mga bagay-bagay. Parang, ang bilis niya lang tinanggap to. Parang, ang bilis ka lang niyang give up. Na parang, wala ka lang. Hindi ka man lang naka-apekto sa kanya. So, nasasaktan ka kasi parang hindi ka napahalagahan. Okay? So, yun. Medyo nalulungkot lang din ikaw dito. Pero siguro, nandun ka na sa point na, hindi kasi lumabas yung energy ng paghahabol. So, siguro ginawa mo na yun nung una, pero hindi mo na inulit. Parang, hinayaan mo na siya. Na tumakbo palayo. Ano yung mga dapat mong gawin? Ano yung mga dapat mong gawin? Love call. Someone express love, a message of love. So, yan o. Ang dapat mong gawin, mag-explore. Marami nagkakagusto sa inyo, ba't hindi mo binibigyan ng chance yung ibang tao? Okay? Na, mahal ka naman pala, bigyan nyo sila guys ng chance. And nandito yung wedding ring. Ayan o. Ang sabi dyan guys is, parang may someone na gusto talagang pakasalan ka na. Gusto na makasama ka na habang buhay. Pero siguro hindi siya yung type mo. Okay? So, buksan mo yung puso mo sa ibang tao, guys. Mag-explore ka. Huwag kang malugmok lang dito.
Tignan natin yung zodiac sign. Ayan, no, tumanggap ka ng date. Makipag-blind date ka. Huwag kang malungkot. Meron tayong Aries, Virgo, Cancer, Gemini, Aquarius, and Scorpio. Meron tayong Capricorn, Libra, Sagittarius, Leo, Virgo, and Scorpio energy. Yan yung mga malalakas. Okay, in the near future, saan na kayo papunta? Katay ng 3 card. In the near future, saan na kayo papunta? Relocation. Wala, mag-move on ka na talaga dito, guys. Ending na talaga to. Collaboration, kasi nakikita ko, relocation, lilipat ng bahay. Or magpapagawa ka ng bahay. Basta something na, or pwedeng renovation. Three of Pentacles, guys, collaboration, teamwork. So, makakatulong din sa pag-heal mo yung mga friend mo. Sila yung parang magiging karamay mo dito. So, Four of Swords, rest, recovery, meditation, planning, healing, retreat. Okay, masakit. Pero, guys, kailangan yung tanggapin eh. Yun talaga yung buhay. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.